Mahalaga ang family planning sa pagbuo ng pamilya. Sa pamamagitan nito, na itatakda ng mga magulang ang mga gagastusin kaugnay ng pagpapalaki ng anak. Pag naisagawa, magiging masigla at edukado ang mga bata na balang araw ay magiging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Layunin ng kagawaran ng kalusugan na mas pa-promote ang family planning at mabigyang linaw ang ilan pang mga probisyon nito. Kaya tumutok dahil ang ilang katanungan tungkol dyan, sasagutin sa ilang saglit lamang. Ako po si Dr. Israel Pargas. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito, laging The Doctor is in! Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pacheck up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pag-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Welcome back to The Doctor is in. Sinasabing isa ang family planning sa mga maaaring susi sa pag-unlad ng ating bayan. Pag-uusapan natin ang Family Planning Month dito sa aming istorya na makapagbibigay ng kaalaman. Ang family planning ay pagpaplano ng mag-asawa kung kailan sila magkakaroon ng mga anak at kung ilang anak ang balak nilang isama sa kanilang pamilya. Ang goal kasi ng family planning is for birth spacing at birth limiting. Yung birth spacing, yung recommended na pag-aagwat ng mga anak, na 2 to 3 years ang agwat ng mga anak. Dahil kalimitan, kung sunod-sunod ang mga anak, hindi nakakabawi yung kalusugan ni nanay para maging ready ulit siya sa susunod na pagbubuntis. Yung birth limiting naman ay tinutulungan natin yung couples na ma-achieve yung kanilang desired family size. Depende sa dami ng gusto nilang anak at kung na-achieve na nila yon, tutulungan sila para hindi na muling magkaanak para maiwasan yung mga unplanned pregnancies. Bahagi ng family planning ay ang paggamit ng birth control methods na parehong natural at modern. Kasama din dito ang ilang counseling at infertility management. Sa artificial family planning, merong unahin natin yung for limiting, yung ayaw na talagang magkaanak. Meron tayong no-scalpel vasectomy para sa mga kalalakihan. Meron ding bilateral tubal ligation para sa mga kababaihan. Ito yung pagtatali ng daanan ng itlog para hindi na mag-ovulate yung nanay at hindi na siya mabuntis. For birth spacing naman, maraming klase tayo ng family planning methods katulad ng pills. Tapos meron tayong IUD which is effective for 10 years. Meron ding injectables na effective for 3 months. Kaya hindi kailangan bumalik buwan-buwan sa health center. At meron din naman tayong progestin-only subdermal implant which is effective for 3 years. Meron din tayong natural family planning methods. To be specific, modern natural family planning methods, yung standard days method, symptothermal method, Billings ovulation method, at cervical mucus method.
yung mga commodities na kailangan para sa natural family planning, katulad ng mga charts at thermometers, ay binibili rin ng Department of Health. Sinasabing isa sa maaaring susi sa pagsupil ng kahirapan ang family planning. Maaari din itong makatulong na pababain ang kaso ng maternal and infant death sa bansa. Kaya naman maigting ang pagsulong dito ng pamahalaan. Magiging mas maganda yung kalusugan ni nanay kung tama yung pag-aagawat ng kanyang anak. At kung ang unang pagbubuntis niya ay nasa tamang edad na siya. Dahil dito, mas maaalagaan yung kalusugan ni nanay at kalusugan ni baby. Hindi lang sa developing country, sa lahat ng uri ng bansa, sa lahat ng levels, mahalaga ang family planning. Dahil sa family planning, tinutulungan nito na ma-achieve ng couples yung kanilang desired family size. Dahil dito, yung mga couples ay mas madaling makakabalik sa trabaho or makakakuha ng trabaho or magnegosyo dahil nga hindi tama yung agwat ng kanilang mga anak. Sa mga kalalakihan at kababaihan, lalo na po yung nagkakaedad ng 15 to 49 years old, pumunta po sa pinakamalapit na health center o hospital para sa inyong pangangailangan sa family planning. Dito po, matuturuan kayo ng tamang pamamaraan na angkop sa inyo. Tandaan, kapag planado, panalo. O ikaw, Janice, magpa-practice ka ba ng family planning? Siyempre, Doc, naniniwala din ako doon para din yun sa ikabubuti ng anak ko, pati sa aming mag-asawa na. Oo naman, syempre. At ngayon, magtungo naman tayo sa probinsya ng Isabela at bisitahin ang Southern Isabela General Hospital. Tukuyin ang kanilang equipment at programs at alamin kung bakit maaaring sabihin na ganyang dapat ang ospital. Sa hilagang bahagi ng Luzon, pagkalagpas ng mountain ranges ng Nueva Vizcaya, matatagpuan ang probinsya ng Isabela. Dito ang ospital na ating paksa ngayong gabi, ang Southern Isabela General Hospital. Our hospital, the Southern Isabela General Hospital, started way back in 1964 nung magkaroon ng Republic Act establishing ng emergency hospital dito sa bayan pa lang noon ng Santiago. Then from emergency hospital, nag-evolve into a Southern Isabela District Hospital. Tapos naging Southern Isabela General Hospital in 1995. We have an authorized 200-bed capacity. However, ang ating mga pasyente, hindi naman tayo makapag-deny ng admission kung gusto na lang pupunta sa atin. We are now currently catering to about 250 inpatients a day. At saka yung ating outpatient, hanggang 300 outpatients a day. Sa ngayon, ang doktor natin is, there are 35 doctors natin dito, including myself. So, ating mga ratio is mga 1:8. Dahil sa effort ng pamunuan, malaki na din ang improvements ng ospital. Iba't ibang mga programa ang ipinatupad at mga pasilidad ang naidagdag. From 25 bed to 50 bed, implementing yan ng 150 to 200 bed. Noon, ang ating services ay general services lang, medicine, pediatrics, OB, GYN, at saka surgery and dentistry. Nag-improve ito starting 2003 nang nakapag-solicit tayo ng mga additional facility. Tuloy-tuloy yung facility development natin. So, kaya natin ngayong i-cater yung ng quality service, yung 200 bed. Ang nadagdag na mga services, subspecialty ng medicine, and then yung nephrology, pulmonology, cardiology, neurology, dermatology. Sa surgery naman, meron tayong ENT, urology, ophthalmology, general surgery, cancer surgery. Kasama sa improvement ang pagkakaroon ng ospital ng napakaraming modernong gamit na makakatulong sa kanilang serbisyo. Nandiyan yung TB notes ng ating laboratory, dentistry, ophthalmology, general wards, ICU, operating rooms, delivery room, diagnostic facilities including CT scan, ultrasound, x-rays. Nandiyan din yung ating dialysis. Ang improvement ng kanilang facilities ay nagbigay daan sa mas marami pang programa na naipatupad at serbisyo na kanilang alay sa kanilang mga pasyente. We have our facility development, our quality management system which we are continually improving.
our human resource development. So, nandun ang ating mga focus ngayon. So, we are currently, our latest project now, which we are about to bid out, yung ating 8-story building to accommodate more patients, to provide more services. Dahil patuloy ang efforts ng ospital para sa improvement ng kanilang facility at services, seryoso ang ospital pagdating sa patient feedback. That is one of our strength at we are very proud to say na since we started receiving feedback, which is weekly, hindi kami bumaba sa 95% na total satisfaction rating. Sa ngayon, our latest CSAT, we've been consistently getting a feedback na client satisfaction ng 99%, hindi bumaba. Dahil sa kanilang dedikasyon, naggamit ng pagkilala ang ospital. Ito ang kanilang pinagkukunan ng inspirasyon upang mas pagandahin pa ang kanilang serbisyo. Certified to be compliant sa international standard as 22 December to 2014. We were the first to be accredited here in Region 2 as a DOH hospital. So, yung ating mga pasyente ay nakakatanggap ngayon ng dekalidad ng serbisyong tapat. At dahil hindi tumitigil ang efforts for improvements, marami pang mga nakapilang proyekto ang ospital. Kabilang dito ang isang bagong gusali na kanilang ipinapagawa. So, yung 8-story building na yan, nandyan yung standard na emergency room that would be able to accommodate 30 emergency cases at any time. Nandyan yung ating expanded, improved na diagnostic services. Magkakaroon tayo dyan ng MRI, possibly, in the future. Aside from the CT scan, ultrasound, at mga X-ray services. Our laboratory, meron na tayong dinagdag na naman dyan, yung ating microbiology and saka yung histopathology natin. Ang aming number one asset dito, aside from itong ating bagong facility, ang ating quality management system, which is compliant to international standard. Our number one asset here are our people, our human resource. So, we serve with a smile. And nagre-reflect naman yun sa feedback ng ating mga pasyente. Sa ating mga kababayan, ang Southern Isabela General Hospital ay nandito po para handang magbigay sa inyo ng serbisyong dekalidad, dapat at mahusay. Ang ating hospital ay binigyan ng mandato na magbigay ng serbisyong dekalidad sa ating kababayan. Ito man ikaw mahirap o mayaman, lalong-lalo na sa pinakamahirap sa ating mga kababayan. Ang ating hospital po ay magbibigay ng safe na quality service na affordable sa lahat at kayang-kayang abutin ng lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na ang mga mahirap. Ang serbisyo ng hospital ng gobyerno ay hindi na kaya ng dati, kundi ito na ng standard, pang-international standard. Sa pagdaan ng mga taon, inaasahan ang patuloy na improvement ng Southern Isabela General Hospital. Ito ay bunsod ng kanilang di matatawarang dedikasyon sa kanilang mga kababayan at sa larangan ng medisina. Tunay na maaaring masabi na ganyan dapat ang ospital. Maganda, Janice, no? Sa maayos na pagpatakbo ng ating pamahalaan at pagbibigay ng sapat na budget, patuloy ang improvement ng ating mga health facilities at sa panahon siguro ng pangangailangan ng ating mga mamamayan, meron silang mapupuntahan na maayos na fasilidad. Tama ka dyan, Doc. And sana mag-set ng example lang pinakita nating ospital sa mga ibang ospital. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang konsultahan ng bayan dito sa The Doctor's In. Tama na ang chismis. Pag nag-toast, TV nagagamot. Alit na buwang gamutan, tutok sa pag-inom. Araw-araw at healthy lifestyle, ipairal. Nag-toast every day, kasi LC our way. Hala, ikalat ang balita. Si Mang Ben gumaling na.
para sa mga newborn at kanilang ina ang essential care. Pag-usapan natin ang Mother and Baby Friendly Hospital Initiative Week kasama si Dr. Anthony Calibo, Medical Specialist for Newborn Care, Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Magandang gabi po, Dr. Anthony. Magandang gabi po, ma'am. So, kailan po ba ang Mother and Baby Friendly Hospital Initiative Week? Idinadaos ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week mula August 1 hanggang August 7 kada taon. Ito ay paggunita sa adhikain ng pamahalaan na maisulong ang breastfeeding initiation sa lahat po ng ospital, pribado man o pampamahalaan upang masigurado na ang bawat nanay ay makapagpasuso sa kanyang bagong silang na sanggol. Ano po ba ang maaasahan natin na mangyayaring mga programa dito? Sa Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week, sabay-sabay po na ginugunita ang breastfeeding bilang kick-off sa mga breastfeeding celebrations all over the country. Ang ating pong mga ospital ay isa sa mahalagang component ng breastfeeding advocacy dahil dito po nagsisimula ang breastfeeding initiation. So, ine-expect po natin na marami pong ospital ang itataguyod ang breastfeeding month sa simula po ng buwan ng Agosto, August 1, August 7. At itong MBFHI ay isa po sa mga paunang activity na nangyayari. So marami talaga tayong mga activities na mangyayari doon. Yes. So ano po ba, pag sinabi nating mother and baby-friendly hospital, ano po bang standard na nakaset na pag-aalaga sa kanila? Kasabay sa tinatawag nating quality of care ng pangangalaga sa mga nanay na manganganak at sa kanilang bagong silang na sanggol ay sinisigurado natin na ang ating pong pangangalaga sa buntis ay tinatawag nating mother-friendly. So dito po, ine-expect natin na hinahayaan natin silang makapili ng posisyon na ninanais kung sila po ay nagle-labor. At kung sila po ay manganganak na, hinahayaan din po natin sila na mag-assume ng position of choice. So, hindi po dapat pinipilit. Komportable po sila. At hindi po natin pinipilit na nakahiga lang po ng flat sa kama o kung kaya naman po ay pinapatulog. So, dapat po wala pong anesthesia ang ginagamit at sinisigurado na tinutulungan po na nagpapaanak na maging komportable po ang nanay sa kanyang panganganak. Sa baby-friendly component po ng Mother Baby-Friendly Hospital, sinisigurado natin na hindi po hinihiwalay ang sanggol mula sa kanyang ina upang makasuso po siya, lalong-lalo na po sa unang oras. Pagkapanganak. So, paano po ba makakatulong na ma-improve ang mother and baby care sa mga hospital? Pag sinabi po nating Mother Baby Friendly Hospital, accredited ang isang ospital, nangangahulugan po na dumaan po sila sa masuising proseso upang masigurado na ang mga nanay at ang kanilang bagong silang na sanggol ay makakapagpasuso. Marami pong ospital ang hirap na mag-implement po nito. Pero ito po ay interdepartmental, tulong-tulong po ang nursing division or department, ang mga obstetrician, ang mga pediatrician, at ganun din po ang hanay po ng mga medical administration. So kinakailangan po, tutukan po nila na ang kanilang ospital ay compliant sa ating pong MBFHI initiative at ganun din po, masigurado po nilang ma-implement po ang protocol po dito. So nabanggit niyo nga po yung mga involved sa programang ito sa mga ospital. So sino po ang saan po sila pwede magsumbong sakaling magkaroon po ng hindi magandang pag-implement sa mga bag standards na yun? Salamat sa pagtanong mo na yan dahil marami pong mga nanganak ang nagrereklamo bakit hindi raw po ginawa sa kanila yung tinatawag nating unang yakap. Ang ating pong DOH ay may mga sangay po sa buong bansa. Ito po ang tinatawag nating DOH Regional Offices mula po Region 1 hanggang po DOH ARMM at sa Central Mindanao Region 12. Meron po tayong tinatawag na Licensing Regulatory Enforcement Division. Sila po ang mismong tumututok kung meron pong mga violation ng ating hospital. At kasama po dito ang pag-violate kung hindi po in-implement ang Mother Baby Friendly Hospital. Ang batas na pumapailalim po dito ay ang Republic Act 128 or Expanded Promotion of Breastfeeding Act. So yan, at least alam nila. So Doc, ano na lang po mensahe natin sa ating mga tagapanood tungkol dito sa ating topic ngayon? Mahalaga po ang pagpapasuso sa ating pong mga bagong sila na sanggol, pero po hindi po ito nagiging matagumpay kung ang ating pong mga ospital o paanakan ay hindi po ini-implement ang tinatawag nating mother-friendly criteria or baby-friendly criteria. Dito po nakapaloob din ang essential intrapartum and newborn care.
So mula po sa pagkapanganak hanggang po sa kanilang bahay, kinakailangan po patuloy po ang pagpapasuso, pangalagaan po natin ang kalusugan upang maging ligtas at maging malusog po, hindi lang po ang baby, ganun din po ang ating mga nanay. Maraming salamat, Doc Anthony. Ang buwan ng Agosto ay ang National Disaster Consciousness Month. Silipin natin ang ilang kaganapan kaugnay nito. Dito sa ating Istoryang Tampok ngayong gabi. Sinasabing isa ang Pilipinas sa mga disaster-prone countries. Bukod pa dyan, ilang mga eksperto ang nagsabi na overdue na sa isang malakas na lindol ang Metro Manila. Katunayan nito ang ilang pagtama ng malalakas na lindol sa ilan nating karatig bansa sa Asya nitong mga nakaraang taon. Prediksyon ng pamahalaan na marami ang maaring masawi sakaling tumama na nga ang tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Kaya naman isa ito sa mga binigyang pansin ng ating pamahalaan. Kaisa ang kagawaran ng kalusugan sa efforts upang paghandaan ang pinangangambahang pagtama ng The Big One at iba pang natural disasters. Itong buong buwan ng July kasi is declared as National Disaster Consciousness Month. So ang Department of Health as part of the National Disaster Risk Reduction Management Council ay kaisa para i-celebrate itong okasyon na to. So unang-una kanina sa flag raising ceremony natin, nagkaroon tayo ng kick-off activity na nilaunch natin ito, tapos itong booth natin, no? At nakita nyo naman, rain or shine, no? Rain or shine, tunuloy natin, and then merong drill, both an earthquake at saka fire drill. Kasi we would want to increase awareness, no, ng mga tao na talagang kailangan maghanda tayo. We should know what to do before, during, and after a disaster. Kaugnay ng kahandaang ito ay ang iba't ibang equipments na gagamitin para sa rescue efforts, survival tactics, at maging sa training. Kaakibat din ito ang ilang basic protocols na maaaring gawin kung tumama ang isang sakuna. Pinakita natin dyan yung mga some IEC materials natin na pinapamigay para nga maging aware lalo ang ating mga kababayan doon sa sinasabi natin what to do before, during, and after a disaster. Dapat alam nila kung ano yung gagawin. Para, kasi pag alam mo, hindi ka gaano magpapanik. No? Halimbawa, we're preparing nga na sana hindi mangyari itong sinasabi natin yung pag-move ng West Valley Fault. Una kasi pag nagyanig, dapat wag mo na lalabas yung sinasabi natin drop, cover, and hold, no? At saka pag wala na yung earthquake, no? Doon lalabas pag safe na. So yun yung ating i-drill ngayon. Yung first responder, kailangan muna din tignan kung safe na ba na pumunta siya doon para i-save yung isang tao. And then kung ano man yung nakabara, aalisin yon para makapasok ang ating responder. And then bawa may dugo, kailangan kasi ikwan yun ma-stop yung bleeding, no? Pag hindi natin alam ang gagawin, sometimes mas maganda na wag na lang galawin, no? Kung safe naman sa kinalalagyan niya. Baka may bali yan pag ating minove, baka mas lalong mabalian. Importante, we keep that patient, bawa, awake, tapos yung safe siya doon, and then kung anong bleeding, ma-stop ang bleeding. Para naman sa mga households, may ilang basic equipments na dapat laging nakahanda at maaaring kunin anumang oras na magkaroon ng sakuna. Dapat bawat pamilya mayroong first aid kit, mga emergency gamot, yung mga pangpan ng mga sugat, mga gasa, ganun. Then aside from that, napaka-importante, dapat may nakahandang mga flashlight, mga pito, at saka syempre pagkain at tubig. Ngayon nga, yun ang pinaplano natin, no? Magkaroon ng parang emergency grab pack. Pag nagkaroon ng disaster, any kind, merong mabibit-bit lahat yung bawat pamilya. Walang makakapagsabi kung saan o kailan tatama ang sakuna. Kaya naman mahalaga ang kahandaan at ang kaalaman tungkol dito. Hindi man natin magawang pigilan, maaari nating mabawasan ang pinsalang dulot nito. Yung ating tema ngayon, no, sa celebration natin, pamilya at pamayanang handa, katuwang sa pag-unlad ng bansa. So, kung nakita natin, yung preparedness, kailangan mag-umpisa sa pamilya, no? Sa community. Dahil kung alam ng ating mga individual members of the family, of the community, kung anong gagawin, pag mayroong mga ganitong sakuna,
hindi sila magiging problema masyado. Tayo mismo, dapat alam natin kung ano ang gagawin natin. So, eto nga mga ganitong selebrasyon, this is our way of informing the public on what to do before, during, and after a disaster. Formang-forma. Asin. Original. Asin. Imported. Asin. Yan nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Bilhin ang may tatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. Asin. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? Asin. Isang paalala mula sa DOH. Muli na naman pong nagdaan ang isang informative at interesting na kabanata ng Konsultahan ng Bayan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pagsasama. Ngayong Sabado at hangad namin kayong makasamang muli. Huwag kalimutan, pag-alaga ang kailangan ng mga ina at bagong panganak na sanggol upang agad silang lumakas. Alalahanin din ang halaga ng family planning para sa ating pamilya at sa bayan. Kung mayroon pa kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang po sa 651-7800 local 2829 o bumisita kayo sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako po muli ang inyong lingkod, Dr. Israel Pargas ng PhilHealth. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Antabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.